Guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi Pisces. Pisces, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading, ano? Pero Pisces, bago tayo mag-start ng ating reading, gusto ko lang po magpasalamat sa mga nag-request po ng connecting with your loved ones, which is yung mga kamag-anak nyo na sumakabilang buhay na, At lalo na po sa ngayon pa lang, Pisces, gusto nyo mag-avail ng ganyang aking serbisyo. Gusto ko lang kayo bigyan ng konting idea, Ngayon kasi yung iba, pagka yung isang tao namatay, inisip kasi nila pag nagparamdam sa bahay, multo. No, hindi sila multo. Nawalan lang sila ng katawan, Pero nag-e-exist pa rin sila dito sa mundo natin. Ang mundo kasi natin, may layer yan, okay? Katulad ng katawan natin, may layer din ito. Yung aura natin, yan ang layer niyan. Kaya huwag po kayong matatakot, At kamag-anak nyo naman po sila eh. Kaya hindi nyo dapat katakutan. At kung kayo po ang gustong mag-avail ng ganong klaseng serbisyo ko, mas makakabuti po na let's say merong nagpaparamdam sa inyo, kung ano bang mensahe nun, mas makakabuti po na meron kayong itanong. Or kung ano man yung nararamdaman nyo, gusto nyo ng clarity, yun ang gagawin natin. Kasi kaya sila nagparamdam, meron silang mensahe. Kaya yung mensahe nila, ako po ang maghahatid sa inyo. Okay? So, ganun po yan, At wag po kayo matatakot kung meron mang mga nagbabagsakan sa loob ng bahay nyo, may nagpupop po, kasi meron yung iba, iniisip nila pag, ay kasi bumagsak yung picture, ganyan, baka galit. Hindi naman lahat galit. At saka, isa pa, yung mga nawala nating mahal sa buhay, na hindi sila perpekto na buhay dito. Katulad din natin kayo. Katulad nyo. Meron yung iba na bigla ang nawala dahil sa sakit, yung iba naman sa drugs, yung iba naman kung anong kapinsalaan na nangyari sa kanila. So, meron din silang pagsisisi, which is wala pa sila sa langit, wala pa kung sinasabi yung purgatorio, dahil nga tulad ng sabi ko kanina, dahil ang mundo natin meron yung layer. Okay? So, ngayon, ang magandang dyan kasi, pagdasalan natin. Kasi sa Kristiyano, kapag ikaw ay isang Kristiyano, hindi uso sa atin yun eh. Yung dinadasalan natin pero hindi tayo nagdadasal ng mahaba. Which is ang patakaran kasi ng ibang relihiyon, katulad ng Buddhism, umaabot sila ng 49 days. Kasi ang 49 na yan, merong meaning yan. Kaya 49 days, almost every day, dadasalan mo yan. Kaya ang ginagawa, lalo na dito sa Japan, ang ginagawa ng mga taong namatayan ng mahal nila sa buhay, dinadala nila, nagpapadasal sila sa monk, sa templo, sa shrine. Doon naman ang ginagawa ng monk, 49 days dinadasalan. Okay? Sa Pilipinas wala tayong ganyang pamamaraan, lalo na sa mga Kristiyano. Pero dinadasalan natin ang ating mga nawalang kamag-anak, mga mahal natin sa buhay. Which is, naniniwala ako sa pamamaraan ng 49 days na yan. Okay? So, ganun po yan, yung mga nawala natin sa mahal, yung nawalang mahal natin sa buhay, kailangan pa rin natin gawa ng dasal kasi para makita nila yung pinakaliwanag, yung liwanag na daan. Meron po yan. Okay? So, ganyan po, meron akong klaseng ganyang kakayahan at nag-offer po ako ng ganyang klaseng serbisyo. Kaya kung gusto nyo po, kontakin nyo lang po ako. Okay, Pisces, ibibel ko lang. Lilinisin ko lang muna itong aking space. Okay. Okay, so Pisces, lalagyan ko na lang siguro ng timestamp ito, At ikaw na bahalang mag-adjust. Okay? So, ngayon Pisces, alamin natin kung ano ba ang feeling ng iyong person, kung ano ba ang nararamdaman niya, kung anong damdamin ang meron siya, ano ba ang mensahe ang meron siya sa iyo, sa inyong samahan, magiging outcome nyo, aalamin din natin yan, At kung merong mga barahan na kailangan i-confirm, ko-confirm natin, be-verify natin, kukuha tayo ng panibago. Oops, ayan na. Okay, Pisces, meron tayong Spirit of Place, Spirit of Place, and then Protecting Treasure, and then, Sacred Pool, Movement,
Sacred Pool Movement. Okay. Tapos ano 'to? Coming to life. Coming to life. 28-29. Ayan 'no, yung numero niya 28-29, Coming to Life Movement. Okay, Pisces. Sa nakakita ko dito sa energy ng person mo, Pisces ano, tingin ko siya yung tipo ng tao na may pakikiramay, ano? Dito siya sa sacred pool, kalmado lang siya, ano? Um, Meron siyang maginhawa yung kanyang kalooban o yung kanyang mismong kabuhayan, maginhawa, ano, masasabi ko. Itong taong ito 'no, merong treasure, the protecting treasure. May pera man siya o wala, masasabi ko na maginhawa talaga ang kanyang pakiramdam. Magaan, maaliwalas, ano, yung kapaligiran ng person mong itong Pisces, ano. At malamang na itong person mo, na-heal niya na yung kanyang sariling damdamin. Ano, kung ano man ang meron siyang pag-uugali, na karanasan, kung ano man, na-accept niya yun. Tinanggap niya yun sa sarili niya kahit na masakit, tinanggap niya. Na-accept niya ang mga kaganapan sa kanyang buhay, sa inyong samahan, ano, Pisces. At tingin ko, itong person mo, no, supportive, caring ito. Ano, hindi, pero masasabi ko na sensitive. Sensitive siyang tao. Okay? Sensitive siya sa maraming bagay, sa mga bagay-bagay. Also Pisces, tingin ko itong person mo, siya yung magiging mentor mo. Ano? Siya ang magiging mentor mo. Yung iba sa inyo, hindi lahat. Siya ang mag-guide sa'yo. Willing siyang i-guide ka. Ano? Kung saan ka dapat dalhin. Kaya, gusto rin kasi nitong person na to, no, magkaroon ka ng tiwala sa kanya. Ano? Yan ang, malamang na yan ang nararamdaman niya para sa'yo na Pisces, magtiwala ka sa akin. Yung ganyan. Kasi, para sa kanya, ha, siya yung taong mapagkakatiwalaan. Pisces, mapagkakatiwalaan mo ako. Yun ang sinasabi nito. At alam mo, Pisces, itong person mo, kapag kung, let's say na, halimbawa, Pisces, nakita ka niya na may kaaway ka, masasaktan ka, or nasaktan ka, merong mga taong pinagsabihan ka, or kung ano man, ano, kayo na bahala mag-adjust, ano, Pisces, kung anong klaseng sitwasyon ang meron kayo, no? Or itong person mo, nalaman niya na may problema ka, ano, nararamdaman niya din yung mga sakit na nararamdaman mo. Parang meron siyang awa, nakikiramay siya sa pinagdadaanan mo, sa kung ano man yun, ano. Parang para sa kanya, ayaw niyang maghirap ka. Hindi niya gusto na nakakitang malungkot ka, yung naghihirap ka. Ayaw niya rin na meron kang kaaway, nakikipagtalo ka, ano. Kung sino man yun, ayaw niya. Hindi niya gusto makita yung ganong klaseng pag-uugali mo. Kaya, ang damdamin ng person mo, no, para sa'yo, andito naman ako ang magme-mentor sa'yo, ako ang mag-guide sa'yo, ako ang magsusuporta, mag-care, ano, magiging supportive ako, yan ang hangad niya, ano, gusto niya palalimin niyo yung inyong samahan. Kaya nga gusto nito magtiwala ka sa kanya, Pisces. Etong dalawang baraha, gusto kong malaman ng ano niya. Sandali lang, Pisces, ha. Kuha lang ako. Sacred Pool at saka Protecting Treasure. Gusto ko, at saka itong Spirit Place. Kuha lang ako dito. Okay. See? Power of empathy. Meron talaga siyang ganun. Okay. So, una, Pisces, ano, kung makikita mo sa baraha, meron timbangan. So, siya ang magtuturo sa'yo kung paano ka pakalmahin. Mentor nga imi-mentor ka nito kasi mahal ka ng taong ito. So, nakikiramay talaga siya sa kung anumang pagsubok, kung may ano bang problema mo sa buhay mo, sa pamilya mo, kung ano man yun. Ano, hindi ko alam kung anong klaseng relasyon ang meron kayo, pero handa siyang i-guide ka. Handa siyang turuan na kung paano mo babalansehin ang buhay. Hindi ko masasabing kung matanda ito sa'yo
or magkasing edad lang kayo, pero masasabi ko na mature itong person na 'to. Alam niya kung paano i-handle yung mga kaganapan sa buhay. And then Pisces, nakikita ko na sa barahang ito 'no, kasi ito ang confirmation ng dalawang barahang 'yan So nakikita ko sa enerhiya ng taong ito. Tingin ko itong person mo matalino. Matalino at matulungin, mabait. Malamang na maraming taong humahanga dito sa taong 'to. Malawak kasi ang nito, ang tawag dito, ang kinalalagyan niya siguro, malawak eh. Dagat ba naman eh. Ayan napakalawak. So, malamang na talagang maraming humahanga sa taong 'to. Maraming bumibilib. At tingin ko Pisces, ikaw siguro ang nakakaramdam ng insecurities. Kaya etong person mo, siya yung tipo ng tao na siya kasi yung listener, hindi siya yung palaging pagka may taong hihingi sa kanya ng tulong, yung agad bla bla bla, bla hindi. Instead, papakinggan niya yon. Kaya yun ang gusto nito eh. Mag-o-offer siya sa iyo ng tenga niya. Papakinggan niya lahat ng kung ano ba yung hinanakit mo, sama ng loob mo. Papakinggan niya yun, yung hinaing mo. Kahit kayo man ang merong issue or may issue ka sa ibang tao, maggagawa siya ng time para mapakinggan ka. Kaya ang gusto nito, lumapit ka sa kanya. Kasi tingin ko naman mabait itong person mong ito, Pisces. At ang isa pang ugali niya, ito rin kasi yung tipo ng tao na hindi siya makakatanggi. Maring hindi ko alam kung gaano katagal na ang samahan niyo, Pisces, pero tingin ko hindi niya ugali na tumanggi. For oo lang siya ng oo, or kung hindi naman siya oo ng oo, na andun lang siya tahimik. Hindi siya magdadaldal ng kung ano-ano, basta makikinig lang talaga siya. Kaya yun nga ang gusto niya na Pisces, kung kailangan mo ng kausap, kung kailangan mo talaga ng seryosohang usapan, na andito ako. At tutulungan kita para makapag-move on ka, tutulungan kita para maalis mo kung ano man samaang loob ang meron ka, tutulungan kita kung ano man ang sitwasyon ng meron kayo, Pisces, kung ano man samahan ng meron kayo, yun ang gustong mangyari ng person mo, na maging caring siya sa'yo, na maging supporter mo siya, maging mentor mo siya, i-guide ka niya. Yun ang pero alamin natin kaya dito, bakit ganito ugali ng person mo, Pisces. Para ang gagamitin. Bakit ganito ugali ng person ni Pisces? Ganito ugali ng person ni Pisces. Alam mo, tingin ko, itong person mo, Pisces, wala siyang malay kung bakit ganyan talaga yung kanyang ugali, Kaya alamin natin, kasi siya mismo walang malay bakit ganyan. Time to go. Sabi lang natin siya dito. Which is tingin ko naman, Pisces, maganda ugali nitong person mo. High power, okay. Mas konektado to sa kanyang higher self. Oo. Kaya maganda ang ugali nito. Marunong makiramay sa tao. No place like home. Iniisip niya rin yung sakit ng nararamdaman ng ibang tao na parang sakit niya rin yun. Ganun ang ugali ng taong ito. A leg up. So, kaya pala ganun. Okay na nga, tuloy yung pisngi ko sa'yo. So, itong person mo, Pisces, masasabi ko na meron talaga siyang pakikiramay sa kapwa. At ganito talaga ang pag-uugali niya. Katulad ng sabi ko kanila, malamang na konektado siya sa kanyang higher self. Maaaring pinalaki siya ng kanyang mga magulang na ganito, or likas na sa kanya yung ganitong klaseng katangian, yung pakikiramay sa mga tao. Meron talaga siyang ganong klaseng pag-uugali.
Dahil malamang yung iba sa inyo, hindi siya dahil sa pinalaki ng ganitong klase ng magulang niya, yung aakuin yung lahat ng problema ng ibang tao or makikiramay sa ibang tao or kahit sa relasyon, kahit sa karelasyon or kahit kanino pa, meron talaga siyang magandang puso, which is, ang tingin ko, hindi dahil sa pinalaki siya ng kanyang magulang na ganito. Likas talaga sa kanya. Meaning, binigay talaga sa kanya ng Panginoon na ganito ang kanyang pag-uugali. Okay? Eto, 454. 454. Then, kung titingnan mo ha, ako kasi alam ko yung mga sa angel number, which is eto, 45, 45. Tanggalin mo yung 0. Okay? Ito ang sinasabi sa aking numero. 45, 45. Which is 9, 9 yan. So, 99. So, etong person mo, Pisces, malamang na kung hindi siya spiritually awakened na tao, ano ba masasabi natin? Hindi siya aware pero talagang likas na sa kanya yung merong magandang puso. Okay? So, yan ang binigay sa kanyang regalo mula sa universe. Likas na katangian niya. So, yan ang role niya dito sa mundong ito. Ang universe ang gumawa sa kanya ng story ng buhay niya. Kaya masasabi ko, Pisces, etong person mo, kaya meron siyang ganyang klaseng pag-uugali, in a soul level yan. Kaya dito merong higher power, which is connected. Baka yung iba, ayan, meron pang third eye, Tingnan mo. So, malamang yung iba sa inyo, may malay man o wala, gumagana yung intuition. Malakas ang kutob. Kaya, Pisces, baka pareho kayong water sign nitong person mo. It's either na pareho kayong Pisces or Cancer, Scorpio. Mga water sign yan, di ba? So, meron kayong ganitong klaseng, itong person nyo, meron ganitong klaseng masasabi kong magandang pag-uugali. Maring itong person mo, madasalin na tao, or kung hindi naman madasalin, meron talaga siyang takot sa Diyos. Kaya palasimba siya o hindi, meron siyang takot sa Diyos. Kaya ang pinakalaman ng isip nito, tumulong sa kapwa, mag-alay ng pagmamahal. Which is tingin ko sa iyo, ginagawa niya rin yan, Pisces. Hindi dahil sa maganda ka or gwapo ka, dahil attracted siya sa iyo. Which is, yun ang nararamdaman with open ang heart nitong taong ito. So, mas pinapagana niya yung ganyang kanyang enerhiya. Maganda ang ang pag-uugali ng person na to, Kaya, ang pinaka-iniisip talaga nitong taong to, tumulong sa kapwa. Gusto niyang magbigay ng inspirasyon sa mga tao, ganyan ang enerhiya niya, magbigay ng liwanag. Alam mo, Pisces, hindi naman ang pagbibigay ng liwanag ay maging spiritually awakened ka, magkaroon ka ng third eye, maging healer ka. No, hindi. Ang pagbibigay ng inspirasyon din kasi ay sari-sari. Maaring sa music, di ba? Yung mga kumakanta sa choir, sa simbahan, di ba? So, nagbibigay kayo ng inspirasyon sa tao. Baka yung iba sa inyo, Pisces, itong person mo, ganyan siya, kumakanta, musician, or sa art, or kung ano mang ginagawa niyang mapagkawang gawa, Hindi ko alam, ikaw na nakakaalam yan, Pisces. Pero, ganyan kaganda ang pag-uugali ng person mo. Okay? So, yan ang sinasabi ng baraha. At itong person mo, Pisces, time to go dito ng baraha. And then, there's no place like on leg up. And then, ethical awareness ang meron tayong baraha. So, ang isa pa nakakita ko sa ugali ng person mo, Pisces, ayaw niya ng may pagtatalo or palaging nagtatalo. Yung nagdududa ka sa kanya or meron ka mga paratang, pagbibintang, hindi niya gusto yung mga ganon, yung magugulong samahan. Kaya malamang umiiwas ito sa pagtatalo, pag meron kayong ganong, bawa ikaw Pisces, nagsiselos ka, so ayaw niya ng ganon. Kasi ang gusto niya, magkaroon kayo ng tahimik, matiwasay na samahan, yung merong pagtitiwala. At kung sakasakali man na maharap nyo or nahaharap nyo, mahirap na sitwasyon, baka iba sa inyo meron kayong hinaharap na ganyan, gusto niya kasi magtulungan kayo. Kumbaga, huwag mong solohin yung hirap. Kaya nga, timbangan At kung titingnan mo yung timbangan, yung scale, di ba?
50-50. So, gusto niya, hati kayo kung ano man ang problema ang meron kayo, ano bang issue ang meron kayo, dapat alamin niyo pareho kayong mag-uusap, 50-50 nga ang gusto nito, eh. So, ayaw niya na parang ikaw lang nahihirapan sa samahan or siya lang ang nahihirapan. Kaya ang tanging hangad nitong person na 'to is pagtitiwala. Kaya gusto niya magtiwala ka sa kanya. Kaya ayaw niya yung magtatalo, kung ano mang bangayan, ayaw niya ng gano'n. Kasi ang gusto niya talaga tahimik, matiwasay na samahan, kung ano man ang pagsubok na meron kayo, magtulungan, ano, yun ang gusto ng person na 'to. Para sa kanya, alam niya naman na minsan may kanya-kanya talaga kayong opinyon, magkasalungat, paniniwala, kanya-kanya kayong pananaw, dahil meron kanya-kanyang problema din, pamilya mo, pamilya niya. Pero ang hiling ng person na 'to, ikaw ay mahal niya. Mahal ka nito, Pisces. Ikaw ang kasama niya, ikaw ang karelasyon niya. Kaya kaya sa'yo siya nagtitiwala, sa'yo siya naniniwala at sana gano'n ka rin sa kanya. 'Yan ang hiling niya. Dito tayo kuha pa ng ano. Oh, 'yan ang hiling ng person. Okay. Ilan 'to? 1, 2, 3. Kuha pa tayo. Meron tayong, share the love. See? Baka yung iba sa inyo talagang yun na nagiging problema niyo, Share the love, dreams coming true. And then, sacral chakra, master. Puro puso ang lumalabas sa'yo, puso. Maraming puso. So, talagang meron talagang pagmamahal dito, Minimithi niya to, yung person mo. Yung person mo, minimithi talaga niya na gusto niya ihinto niyo na yung, meron ba kayong pangarap? Dreams coming true, So, kasi meron nawawarak dito. Malamang yung iba sa inyo, dahil sa dream mo, Pisces, nagkakaroon kayo ng lamat. Lamat ng inyong, ayun, tinan mo, yung puso may lamat, di ba? So, malamang ikaw ang Pisces na super hinahabol mo yung iyong, ewan, kung ano ba dreams, kung ano bang gusto mong, may hinahabol ka. And then, itong person mo, parang, Pisces, gusto ko ihinto mo na yung paghahabol mo sa iyong pangarap. Kumbaga yan ang mensahe sa ng person mo. Gusto niya na mag-isip ka ng maigi, maghanap ka ng ibang paraan, pananaw, Kasi ang gusto niya, maging magkasama kayo, makontento, Kung ano lang ang meron kayo, makontento ka dapat dun. Ayan. Para sa kanya, kung gusto mo magpursige, sige. Tutulungan kita para makamit mo yon. Pero, hindi lang ikaw mag-isa, tayong dalawa. Kaya dalawang kamay ang meron dito. Tayong dalawa ang bubuo kung ano man yung pangarap na meron kanyang Pisces, Kaya para sa person mo, huwag lang ikaw mag-isa ang magpupursige, kundi tayong dalawa. Tayong dalawa ang magpupursige, magtutulungan, i-attract nyo yan. Yang parang ipo-ipo na parang ewan. So, yan ang gusto, magtulungan. At sa pagtutulungan nyo, kung ano ang outcome, gusto niya, makontento kayong pareho. Kung ano man yun, makontento kayo. Kung anong meron lang kayo. Okay, Pisces? Kaya Pisces, isa sa mensahe ng mga baraha sa'yo, sinasabi nito na naway magkaroon kayo ng sariwang pananaw sa inyong relasyon. At humahanga din kasi itong person na to sa'yo, Pisces. Sa tapang mo, sa malakas siguro ang loob mo, Pisces, sa mga bagay-bagay, kasi meron kang dreams na nagpupursige ka siguro doon. At nakikita ng person mo na naghihirap ka. Kaya nga gusto kanyang tulungan. Wag lang ikaw ang magpursige, kundi tayong dalawa. Kaya ang nais niya, yung, kasi puro puso, di ba? Ang hinahanap kasi talaga nitong person na to, mahalin mo siya, Pisces. Mahalin mo siya. Kano man ang meron kaganapan sa inyong samahan, Pisces. Tingin ko kasi, Pisces, itong person na to, matino naman talaga ang kanyang pag-iisip.
may direksyon talaga ang kanyang, kung saan niya man gustong pumunta talaga meron direksyon. Malinaw sa kanya kung ano talaga ang gusto niya. Dito, malinaw na malinaw. Lumalabas talaga ang tawag dito, ang liwanag. Pati din dito, lumalabas ang liwanag. Ano? Kaya, yan ang sinasabi niya. Kaya kung anong gusto mo, kung anong pangarap mo, wag lang ikaw mag-isa ang mangarap. Kumbaga tayong dalawa. Yun ang gusto ng person mo. Kaya hindi mo na kailangang mag-alala ng para sa sarili mo lang, para sa ano. Instead, harap. Kasi ipinapaano, tinan mo naman, di ba? Ayan, mag-couple talaga sila. So, inaasahan ng person mo, kung, halimbawa, Pisces, mahal mo ba ako? Magkarelasyon tayo. Talagang meron kang pag-care sa akin. So, kung ganun, tayong dalawa ang haharap sa sitwasyon. Ano? Yes, oo, malamang na nagkaroon kayo ng lamat dito, meron kayong pagtatalo, hindi kayo nagkasundo, pero ito ang pinapaano ng person mo. Alamin natin siguro kung ano bang magiging outcome nyo dito para ano ang magiging outcome nilang dalawa dito kay Pisces at ang kanyang person. Ano bang close muna natin. Outcome nyo kasi yan para isort. Ano ang magiging outcome ni Pisces at ng kanyang person. Okay, lagay natin yan dyan. Diyan. Walking away. Time to go walking away. Second chakra, which is eto rin, sacral chakra. Archangel. Attachment. And then, man holding a coin. And then, caring connection. Talagang mapagmahal itong person mo. Ito, Pisces, mapagmahal ito. So, nakakita ko dito, magiging outcome nyo, Pisces. Dito, man holding a coin. Maaaring may mga financial kayo, mga pinagdaanan, or ngayon nyo palang mapagdadaanan yung iba sa inyo. At nakakita ko naman, may mga pagkakataon naman na darating din sa inyo na maraming pagsubok ang darating sa inyo dito, Pisces. Kaya, don't walk away. Huwag mong tatalikuran. Actually, pareho yung nino, no? Dapat yung harapin, makipagsapalaran kayo, para umunlad ang inyong sitwasyon, ang inyong samahan, magtulungan kayo. Magkaroon kayo ng caring and support each other. Yan na sinasabi sa inyo ng baraha. Okay? So, baka Pisces, nanghihina ka, walang ka ng lakas ng loob, ng tiwala, ng kumpiyansa. Pero ito ang sinasabi sa inyo ng baraha, makapagsapalaran ka, Pisces. At ang person mo, handa naman siyang tahakin ang landas, Ang landas niyong dalawa. Kaya mahirap man o hindi, kasi para sa kanya, mahal ka nito. Mahal ka nito, Pisces. Mahal ka niya. Parte lang, kasi para sa kanya, parte yun ng relasyon, yung mga pagsubok, kung meron mga attachment kayo sa isa't isa, mapaglalabanan nyo, ma-overcome nyo naman yan, lalo na kung pareho kayo nasa the same page. At yun ang hinihiling ng person mo, kaya mahirap o hindi, kasi para sa kanya, mahal kita, Pisces, at naiintindihan niya yun. Ang kailangan ng kasi dito, kung naniniwala ka sa kanya, kasi para sa kanya, yung buhay naman kasi parang gulong, minsan sa taas, minsan sa baba. Pero hindi naman habang buhay nasa baba kayo or nasa ibabaw. If ever na nasa taas kayo, gusto niya, kayo, magkaisa. Kung nasa baba rin kayo, magkaisa. Yan ang pero ang pinaka-concern niya talaga dito, magtulungan kayo. Kasi handa siya talagang mag-offer sa'yo dito. Kahit na anong problema ang meron kayo. Malamang pera, yung iba sa inyo, ang issue nyo dito, Pero etong person mo talaga, mag-offer siya sa'yo ng tulong, ng pagmamahal, as long as kaya niya.
At bibigyan ka rin niya ng mga advices dahil mas mukhang meron siyang may alam siya, or kung wala man siyang alam, marami siyang mga connection na sa ibang tao na tingin ko naman bibigyan siya ng advice. Tutulong, magbibigay ng advice para magkaroon din siya ng idea. Ano? Hmm. Kaya sa magiging outcome ng samahan niyo dito, Pisces, nakikita ko na magiging matatag ang inyong samahan dahil maraming tutulong ding tao na sa inyo, no? Tutulungan kayo, hindi lang sa kayo, bawal magkaaway kayo, may mga taong tutulong sa inyo. Kasi itong person mo, malamang na maraming tao rin na humahanga sa kanya, handa rin tumulong dahil marunong siyang makiramay. Kaya meron din tao mga tutulong sa kanya, bibigyan siya ng advice, kaya magkakaroon siya ng malinaw na pag-iisip. Kaya siguro eto, kaya nagkakaroon siya ng matalas na intuition dahil sa, syempre ang gabay natin, minsan ginagamit din ang gabay natin ang ibang tao. Pag hindi ka talaga marunong kumonekta sa gabay mo, ang gabay mo ang gagamit ng ibang tao at yung mga tao yung sinasabi nila, akala nila sa kanila galing yun. No, galing yun sa gabay mo. Ginagamit lang nila ang tao para maihatid sa iyo ang mensahe. Pinapagalaw nila yung tao. Kumbaga, lahat naman kasi tayo dito napoposes, pero hindi naman poses na umaabot sa exorcist. So, mayroong mga ganong klase talaga na usually nangyayari talaga. Wala lang alam ang tao. Okay? So, yan ang gusto ng person mo, magsama kayo sa hirap at ginhawa, magtulungan kayo, maging matatag ang inyong samahan. Ganon din sa pananalapi. Kaya, lalo na kay ikaw ang Pisces na, let's say mag-asawa kayo, may problema kayo sa financial, Pero masasabi ko dito, Pisces, keywords, you have to work hard, Pisces. Alisin mo na kung ano mga attachment ang meron ka. Dapat maging kapit-bisig kayo, kahit yung isa lang, hindi lang ikaw ang magpupursige, kundi pareho kayong magpupursige, magtutulungan, At nakikita ko naman ang katapatan, praktikal, matatag, mapagbigay, at maasahang kalidad naman itong person mong ito, Pisces. Hindi ka nito iiwan, hindi ka nito tatalikuran. Okay? Kaya, marahil merong mga pagsubok na darating sa inyo, hindi lang ngayon, mas meron pa in the near future, Pero tingin ko naman matututo kayo, kaya nga meron ditong caring connection, matututo kayo sa bawat na pagsubok na mararanasan nyo, magmamature kayo. Kaya naman sa paglipas ng panahon, Pisces, magkakaroon talaga kayo ng stability, kaganapan na secure siguro ang lalabas dito. Magbibigay ng impluwensya kayo sa isa't isa. Mas na. Influence at kayo rin one. Ito, woman holding a heart. Godness. See? Lilipas ang panahon dito, Pisces, na paunti-unti kasi hindi biglaan. Sa bawat na pagsubok, pakikipagsapalaran nyo, kasi ang pagbabago kasi dito, Pisces, hindi naman overnight mangyayari yan. Kung paiiralin nyo ang pagmamahal sa isa't isa, then mas lalong gaganda at gaganda ang inyong samahan, Pisces. Kaya Pisces, kung wala kang confidence, pareho naman kayo. Itong person mo, wala rin namang confidence. Wala siyang kumpiyansa sa sarili niya. Pero, meron lang siyang kumpiyansa to take a risk. Kasi hindi nyo alam kung ano mangyayari sa future. So, doon siya nagtitake ng risk. Makikipagsapalaran siya. Kumbaga, itataya niya yung buhay niya. Yun ang sinasabi ng barahan. Kapag nabigyan mo ang kalayaan, kayo, mag-isa, pareho kayo, binigyan mo ng kalayaan siya, kasi meron kayong, kaya dapat hindi kayo ma-attach dito. Kung ano man ang attachment ang meron kayo. Kailangan detach. Then, bibigyan nyo ng kalayaan na freedom ang bawat isa. Magmamahalan kayo, magkakaintindihan kayo. Meron kayong sapat na pagkakaunawaan. Ano pa ba? Kasi dito nakikita ko, 'di ba? Actually ito 'yan 'di ba? Pareho silang may holding dito rin, holding.
Itong tatlong barahan natin, ano. So, dito masasabi ko, kailangan sukli. Suklian mo rin yung ibibigay niya sa'yo. Hindi ko sinasabing suklian mo ng pera, pero yung pagmamahal niyo, suklian niyo ang bawat isa. Gano'n naman eh, 'di ba? Hmm. Normal lang naman sa tao ang maghanap talaga ng sukli. Pero Pisces, kung ikaw ang tipo ng Pisces na, "Ay, hindi ako naghahanap ng sukli." Oh, very good kung hindi ka naghahanap ng sukli. Pero in the near future, nakakita ko na kasaganaan. Kasaganaan dahil ang laki ng puso mo dito, ano? And caring connection, meron tayo, and second chakra, and then goddess of the moon. Well, oo, Pisces, kasaganaan. Ang tibay ng pagmamahalan niya nakakita ko. But for the meantime, Pisces, ano, kung sa tingin mo, Pisces, na hindi maganda ang inyong samahan ngayon, then you have to invest. Okay? Invest your love. Kung meron kayong warak, meron ngayong lamat ang inyong pagmamahalan dahil hindi pa buo ang inyong pagtitiwala, or baka ikaw, Pisces, ano? Pero itong person mo mukhang buo sa kanya. Buo ang loob niya na mahalin ka. At yun ang minimithi niya sa'yo. Kaya, Pisces, kung hindi ka sure, ano, masasabi ko na lang sa'yo na mag-invest ka dito. I-invest mo yung iyong love. Ano, kahit na feeling mo parang, ay, bakit lugi ako? Ganyan, baka lugi ako, ganun. At least nag-offer ka ng unconditional love sa kanya, di ba? At hindi ikaw ang kakarmahin just in case na lokohin ka niya, di ba? Ikaw nag-offer ka ng pagmamahal. Ano? So, yan ang sinasabi sa inyo ng baraha, no? At ngayon pa lang, Pisces, pagtibayin nyo ang inyong pundasyon. Ang inyong, meron tayong second chakra dito. Ano? Kasi ano to eh, lack of confidence itong second chakra at itong sacred chakra. So, kailangan magkaroon kayo ng self-confidence. Pag meron ka namang kumpiyansa sa sarili mo, kumbaga, magkakaroon ka kasi ng tiwala, di ba? So, patitibayin niyo ang pundasyon niyo dito, pagmamahalan niyo. So, the more na magkakaroon kayo ng stability at security, sabay sa paglipas ng panahon, sa pagtanda niyo, at doon niyo lang malalaman talaga na, ay, ito palang pinakasalan ko, ito pala naging karelasyon ko, ay, siya pala yung forever ko. Kasi alam mo, Pisces, huwag kang maging sigurista, no? Hinahanap ko ang forever ko. Hindi. Kasi kailangan yan. Hindi ka nagpunta dito para makita mo ang forever mo. Kahit masabihin mo nakita mo ang soulmate mo, meron pa rin kayong kailangan maranasan. Ano? May pagsubok. Kaya tingin ko yung iba sa inyong Pisces, ano, itong person mo to, no, at saka ikaw, may kailangan kayong ang tawag dito, malampasan na pagsubok, mga challenges, mga hamon na binibigay sa inyo ng universe. Then, pag lahat yan nalampasan mo na, hindi nga mangyayari ng overnight. Ano? Maring mauwi kayo sa kasalan, maging nanay, tatay, tapos may mga third party, yung mga hamon na yon, kapag na-overcome nyo yon, later on, dyan nyo na lang malalaman na, ay, siya pala ang forever ko. Bakit? Dahil siya yung nakakaintindi sa akin, siya yung nag-mentor sa akin, siya yung nag-guide sa akin, siya yung nagpatawad sa akin, siya yung nag-offer ng pagmamahal sa akin, nagkaroon man kami ng lamat, na andun pa rin yung pagmamahal. Doon mo lang malalaman yun paglipas ng ilang taon, paglipas ng mga hamon na nararanasan nyo. Okay, Pisces? Kaya isa na rin yan, ano, Pisces, na nais mata mo ng person mo, yung mag-invest ng pagmamahal sa'yo at gusto niya rin mag-invest ka ng pagmamahal sa kanya. Kaya nga dito lumalabas ang caring connection na baraha. Okay? Ang ibig sabihin kasi niyan, mamumuhunan kayo sa inyong relasyon. Meaning, ibinibigay mo ang iyong makakayanan, lahat ng makakayanan, yung kaya mong gawin, ano, para tulungan, suportahan ang inyong relasyon, mahalin ang iyong partner. Ganyan yan, Pisces. Ano? Hindi lang ikaw, dapat kayong dalawa para magkaroon kayo ng happy life, happy relationship. Ano? Kahit ano pa ang gender nyo, Pisces. Ano? We are both here. Ano? Sa mundong ito, to love, to forgive, not to harm each other. Okay, Pisces? Nakasulat yan sa Biblia, Pisces. 'Di ba? Sabi nga sa Bible, ang bawat isa sa inyo ay tumitingin lamang sa kanyang sariling kapakanan. Okay? Kung hindi ka titingin sa ibang tao, nabulol na, natataranta tuloy ako. Kung hindi ka, tawag dito, kasi ang karamihan sa mga tao,
iniisip lang yung sarili niyang kapakanan. So kung hindi mo iisipin yung kapakanan ng iba, walang mangyayari. Di ba? At saka nasa Luke din yan. Luke 6:38. Give and it will be given to you. So kailangan give and take. Meron yan. Meron give and take. Okay? Pero mas maganda na huwag ka na lang maghintay ng sukli. Okay? Ganun na lang, Pisces. At saka ito, man holding a coin. Masasabi ko, alam mo, Pisces, baka yung iba sa inyong Pisces, kayo ng person mo, may problema kayo sa pera, or ikaw, Pisces, may problema ka sa pera, or yung person mo lang sarili niya, may problema siya sa pera. Okay? Ang masasabi ko, may paraan naman kasi kung ano yung nagagamit ng pera, Marami nagsasabi na ang pag-ibig ay hindi nabibili ng pera. Pero meron naman tao na dahil sa may pera ka, mabibili mo ang pag-ibig. Yes. Maraming tao na may kanya-kanya tayong pag-iisip, Bigyan lang kita ng example, Pisces. Hindi ko sinasabing ikaw ito, pero bibigyan lang kita kasi marami akong mga kliyente. Sari-sari ang kliyente ko sa sari-saring bansa. Okay? May Chinese, may Taiwanese, may Brazilian, may Portuguese, may Indian, may Korean, Japanese, may Pilipino. So nakakita ko yung structure, yung pattern bilang isang tao. So bibigyan kita ng example. Dito may isang tao na ang gusto niya kahit walang pera, basta may pag-ibig, okay na sa kanya. Eto naman, ayaw niya ng pagmamahal lang. Gusto niya may pera. Yung taong mamahalin niya, gusto niya may pera. Okay? Gusto niya may pera. Eto namang isa, gusto lang pag-ibig. Ngayon, etong taong ito, dahil pagmamahal, parang kontento na siya doon kahit walang pera ang kanyang karelasyon. Eto namang isa, ayaw niya ng may pagmamahal lang. Ang gusto niya, mas priority niya yung pera. Bakit? Kasi para sa kanya, hindi, ang tawag dito, dahil sa pera, parang lalabas yung pagkarespeto niya sa taong karelasyon niya. Kasi syempre nakakita niya na nagtatrabaho, naghihirap, kaya kumikita ng pera. Yun ang kanyang paniniwala. Pero eto namang isa, mas inuuna niya yung pagmamahal. Pero ito sinasabi ng itong taon to, kung pagmamahal lang, later on, pag may nakita kang taong merong ganitong klaseng kotse, merong ganitong, mauuwi lang daw sa inggit kasi nga wala silang pera. Pero itong taong to, wala nga pagmamahal, pero dahil sa may pera nga, later on, kumbaga, yung pagmamahal, hindi lang pagmamahal. Kumbaga, mauuwi sa respeto at napag-aaralan naman ang pagmamahal. So, merong ganong klaseng tao na ganon ang paniniwala. Yung pagmamahal, pwede naman yan later on. Lalabas at lalabas yan. Unahin mo na lang yung pera. Yan ang kanyang paniniwala. Pero ito naman, no, wala sa kanya yung pera. Gusto niya yung pagmamahal. At para sa kanya, yung pera naman na pagtatrabahuhan. So, marami, sari-sari ang tawag dito, ang pamamaraan ng tao, pag-iisip, pananaw ng tao. So, ikaw, Pisces, nasa sa iyan. Pero, ito sa nakakita ko, itong person mo, mapagmahal na tao, marunong siyang makiramay, at handa naman siyang sumuporta sa'yo, handa siya magkaroon kayo ng caring connection, mag-offer sa'yo ng pagmamahal, handa rin siyang turuan ka, at the same time, may sarili niya, So, nasa sa inyo yan, Pisces, binigyan lang kita ng example. Hindi ko naman sinasabi na ikaw yan, pero alam mo, Pisces, hindi ako nang huhula kasi alam niyo na yung istorya niyo. Ito, general reading to ha, Pisces. Usually, pag pumunta ka sa simbahan, bibigyan ka lang ng simbahan ng sermon. Okay? Sa simbahan, libo-libo ang uma-attend, daan-daan na tao. Pero sa manghuhula, one-on-one kayo. At yung energy mo lang ang babasahin. Sa simbahan, magdo-donate ka, tapos na. Ngayon, yung ibang tao kasi ayaw magbayad sa manghuhula. Dito sa Japan, talagang may bayad. So, Pisces, enerhiya mo na yan, buhay mo na yan. Alam mo na kung anong nararanasan mo. Pero hindi mo alam kung ano ang parating, yung future. Kung tutuusin, talagang dapat maging present ka lang sa now. Eto, maging aware ka lang sa present time mo. Kasi kung ano yung gagawin mo dito, this present time, yun ang magiging future mo. Kaya ito nakikita ko sa baraha mo. Kaya kung pagpapatuloy nyo na magandang samahan, magkakaroon kayo ng caring relationship, magiging
pakinggan mo yung gusto nito, yung supportive niya, then magiging maganda talaga ang inyong kalalabasan, ang outcome nyo, ang inyong future. Ganon kasi yun, Pisces. Okay? So, hindi lahat ng manghuhula ay nangkukulam or may mga manghuhula talaga na ang wish na katulad ko, spiritually awakened ako. So, ang wish ko, ang mission ko ay mapabuti ang inyong landas, ang maging masaya kayo. Pero hindi ko pipilitin na ay hindi dapat ganito yan. Pag hindi nakinig yung person mo, sige, titirahin natin kung ano-anong gagawin natin. Pababalikin natin. No, hindi ako ganun. Dahil yan ang sinasabi sa akin ng Panginoon. Hindi mo dapat manipulahin ang tao. At ang lahat ng kakayahan ko galing kay Lord. Kaya pag hindi ako masunurin kay Lord, mawawala lahat ng kakayahan ko. Mawawala ang sixth sense ko. Kaya ayoko mawala yon, ayoko mahiwalay kay Lord. Kaya lahat ng sinasabi ni Lord, pinapakinggan ko. Yun ako. Okay, Pisces? So, kung gusto mo ng personal reading, kontakin mo lang ako dahil yung personal reading, magfo-focus lang tayo sa energy mo. Kasi ito general to, no? So, kung naka-resonate kayo, take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung meron kang sariling validation sa baraha, then ikaw na lang ang mag-validate. At Pisces, nagpapasalamat ako sa oras na inilaan mo. Pasensya na ha, masyadong mahaba ang aking reading at meron ako mga advices. Yung advices naman, gusto ko lang naman na magkaroon kayo ng idea. Hindi ko pinagpipilitan sa inyo na gawin nyo ito. Okay, Pisces? So, salamat Pisces sa like, share, comment, and namaste po. Bye-bye.